So one more question, speaking of Okay. music kanina, any P-pop group na ina-idolize mo or hinahangaan mo today? Bini, kasi before ilang beses ko na silang na-interview and nakita ko kung paano sila I nag-start. saw And your picture kasi parang Bini ka dyan. no? Bini Ana. Ana! That's why I Super saw it. love ko sila kasi alam mo yon, nakita yun, nag-start talaga sila from, alam mo na, and then eventually nakikita mo nagle-level up and now, 'di ba? Nako-conquer na nila yung, I mean, very successful talaga sila. And what can I say? More projects, more original songs kasi nakakapagpa-inspire sila ng marami. How about SB19? Definitely, no? Isa rin yan sa mga na-interview na, no? Nung mga nagsisimula pa sila. So, Kamusta? masaya din silang kausap and napakagaling nila. Alam nyo, lumalaban na talaga yung P-pop natin, international. Kasi iba rin yung training na meron sila. So sabi ko, pwedeng makipagsabayan talaga. Sobrang nakakahanga and nakaka-proud maging Pinoy seeing these talented groups. May bias ka ba? Ayoko na mag-mention. Message mo na lang sa kanila because they're celebrating their anniversary. Ayan, ako, congratulations sa inyo and happy anniversary. Ako, looking forward ako na ma-meet ko kayo ulit soon. And syempre, looking forward ako na marami pa kayong magandang mga songs na magawa and i-continue nyo lang ang pagpapa-inspire ng maraming kabataan at maraming tao. So thank you for your music. Yeah. Ito last na talaga. Okay. Promise. Okay. Bakit mo kanina may mga guest na nag-artist? Si Queen Ay, si Kate. Oo. So, top of your mind, sino pa yung gusto mong sikat na artist or any artist na mag-guest sa show mo and matulungan mo ng matchmate? Sino ba? Baka magkamali ako, di pala single. Kayo ba? Ay, ito hypothetical naman or ano. So, wala Sino naman. ba? Anyone na sa top of your mind? Top of my mind? Sino ba nasa mind ko ngayon? Working top of my game. Oo nga eh. Darren Espada. Ay, pwede. Pwede. Sino Ang ba? daming nalilink sa kanya, Ang pero dami na walang, nalilink eh, di ba? wala pang official Oo. na. Pwede siguro. Si Jackie daw, isa lang dalawa. Oo nga eh, di ba? Sino pa? Ang hirap naman! Pag-isip ko yan. Abangan namin sa show mo. Abangan, oo. Abangan ninyo. Thank you very much, Miss Anna, Thank for you. being Maraming generous. salamat po sa time. Jerry Baile. Okay. So, the move is part of a bigger plan kasi, as you know, today we celebrate the launch not only of True FM as a brand. Alam naman natin na True FM in so short a time has become a very successful brand thanks to the warm response of our audience, of our listeners. So to grow that brand, kailangan na kaming mag-branch out into a network. It has grown into a true network. So that which means yung brand namin, Wendell, of True, hindi lang radyo yan. It has become True TV, True Pods, yung mga podcasts na padating, and then True Digital. So online, on air, and on podcasts, maririnig nyo na kami. Hindi na, wala nang kawala. All platforms are covered. It's a multi-platform strategy now that True is embodying. So yung brand namin, True, hindi lang radyo yan, lahat na ng ano. So to be able to do that, syempre, well, it's a business decision din, Wendell, eh. Syempre, kailangan natin to be able to realize an expansion plan. Kailangan natin to fund it, di ba? And so this is part of that plan for us to grow bigger in the years to come. Para hindi lang tayo radyo, mas marami pang platform na pwede tayong maglingkod, magbigay ng magagandang kwento, mamahagi ng mga balita, totoong balita, tunay na kwento at tapat na paglilingkod. So, totoo, tunay, tapat. Thank you. Thank you, Wendell. Pinakinggan ko kasi yung inalisan nyo, napakalungkot na eh. Malungkot daw ba siya? Nabibis pinakinggan ko kami. na last November 4, pinakinggan ko talaga nung nawala kayo doon. Oo. Ganun lang talaga. Pag may nawawala, may pumapalit, kami naman, lilipat naman kami sa iba. It's a new challenge, di ba, for us. Ganun naman ang buhay, Wendell, di ba? Yes. Ay, ano na lang, kay Miss Yen. Kaya Yung- Ate Yen. Ay, Kaya huwag ka mangangaliwa, kanan ka lang. yes, oo. To the right na talaga. To the right, to the right. Hindi kay Miss Yen, kasi bilang isa sa mga inspirasyado din sa TV at saka sa radio. Paano mo naman inaano yung video mo para ma-connect mo sa mga audience mo?
yung experience mo, paano mo pasaya yung audience mo bilang isa sa mga ekspresyado sa TV at saka sa radio. More of, Wendell, yung just being real, diba? Walang pagtatago sa ibang mukha. Ako kasi totoo, totoo, tunay, tapat. Ayun, ganun kaming lahat. Totoo, tunay, tapat. Mahirap yung magpanggap ka ng hindi ikaw eh. Alam mo na merong maskara, di ba? So, at I'm grateful na nananatili ako sa public service na programa kahit na nung pa ako sa nasa kabilang istasyon pa ako, public service talaga eh. So, napakagaan, napakasarap na gawin ito araw-araw, especially na marami tayong natutulungan. We get to connect. Kahit na minsan, I know na puput on the spot yung mga ibang mga officials or mga guests, but we make sure na at least we make a difference na talagang pinapatulungan namin yung mga kababayan nating nangangailangan. Kasi napapanood kita sa TV tapos napapakinig ka sa radio. Ha? Napapanood ka sa TV at saka napapakinig ka sa radio. Pero parang enjoy na enjoy ka dun sa radio. Oo. Ibang level eh. Diba? Free ka, diba? Siyempre, pag nagbabalita ka, nag-hard news ka, hindi ka pwede magpakita. Especially yung mga nag-ano sa programa mo. So, how do you make sure your guidance is both relatable and impactful for listeners going through difficult times? And favor lang, if may pwede kang i-share na from the previous, Alam nyo yung, well, maraming salamat po sa pagtatanong, Una-una, ako lang po yung yata dito. Ako lang yung may dalawang pangalan sa True FM na dinadala. It's Kuya Poy and Arnold Ray. Okay? So bago ko po sagutin yung tanong ninyo, kasi nga kung bakit ko ginagamit pa rin yung Kuya Poy, dahil syempre, kumbaga may following pa kahit paano yung Popoy na na-establish namin sa ibang station noon, Popoy and Desmin of Dear MOR. So thankfully, yun. So nandito pa rin ako, yung other half of that advice-giving program na naging successful din. Well, aside from that, ginamit ko naman yung Arnold Ray dahil nga po dito sa True FM, dapat hindi ka lang yung pang-entertainment na mga programa. Okay? Hindi lang yung limited ka sa heart-to-heart. Oo, kailangan, kaya nung tumawid din ako sa news reading. Yan. Mas gagamitin natin yung mas seryosong pangalan. And now, sir, to answer your question, kung, ulit yung tanong. Nakalimutan sa haba ng intro no? Ayan, papaano? Alam nyo, ito po ang masarap sa trabahong ito, pero nakakatakot din. O kasi hindi pa pwedeng chismis lang yung panggagalingan mo nung i-advise mo sa mga tao. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan po natin ng responsibility. Nakikita nyo naman sa social media, di ba? Kapag kayo mga fake news, lumalabas yan, ay delikado. Merong mga naniniwala doon sa mga hindi naman totoo. Kaya as much as possible, ako talaga is guided ng pakikinig ko noon pa kay Dr. Love. Yan, si Dr. Love. Opo, alam niyo, kami ng tatay ko ay fan ni Dr. Love noon. Nag-aaral pa po ako noon. Hindi ko na sasabihin kung anong edad ka nun, no, Dr. Love. Pero hindi, bukod doon sa mga programang yun, nakikinig ka rin of course sa balita, and then you expose yourself sa social media, and then you read yung mga books about relationships, about inspirations, and yung mga ganyan. Kailangan well-versed ka, no? Para alam mo yung sinasabi mo. Plus, dapat bukas ang puso mo araw-araw. Because, alam nyo, kapag kayo may handle ng ganitong programa, hindi nyo alam kung ano yung ilalabas mo talaga. Minsan nakaplano na, yes, meron ng script na binabasa ka, ito yung magiging problema ng tao, ito raw siya. Pero hindi. Kapag kinausap mo, nag-iiba pa eh. Nag-iiba pa. Kaya kailangan bukas yung puso mo,
bukas yung isip mo, at doon mo hugutin sa pinaka-experience mo yung, o doon sa conversation ninyo, yung i-advise mo sa kanya. Plus, syempre, kaya nga po swak na yung tunay, yung totoo, yung tapat. Yun yung swak para mas maging madali, mas madaling itawid yung mga, hindi lang naman po kasi advice. Nagbibiro din po kami sa heart to heart. Diba, ganyan naman sa mga relationships, hindi naman, some you don't really take seriously, if only to make your listener realize na, hey, pagka ganitong problema, pagka ganito lang ang mga, huwag nyo na masyadong seryosohin. Marami pang magagawa sa buhay. Maghanap buhay kayo. Ganun na lang. So yun po. Thank you.